po natin si Ginoong Onyate ng TUCP. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Sir Eli, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Opo. Sa panig po ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, ano po ang inyong pananaw dito po sa pagtataas po ng 85 pesos sa arawang sahod dito po sa Metro Manila? Bagamat ito po ang pinakamataas na increase sa Metro Manila, ay hindi po kami nag-agree na ito po ay historic. Sapagkat 85 nga siya, ginawa pang hulugan, no? 60 pesos July, yung 25 pesos na literal na barya-barya, abangan pa po natin yan sa Enero. At yung 85 pesos ay wala pa sa kalahati nung 200 pesos. Hindi lamang yan yung sinusulong namin sa Kongreso, kundi yan po yung tansya namin na nawalang purchasing power sa sahod ng ating mga manggagawa. Opo. At the same time, bagamat 1.1 million po na taga Metro Manilang minimum wage earner makikinabang po dito, yung kalakan po ng Luzon, Visayas at Mindanao labas sa Metro Manila na may higit po tayong mga 4 million na minimum wage earners, nga po muna sila, no? Mainggit po muna sila dito sa 85 sapagkat ito po sa Metro Manila lamang at wala pa rin pong nagdedeklara na Regional Wage Board ng supervening event. Opo. Biruin niyo po, maghihintay po yung ating mga kabayan, halimbawa sa Cebu na lamang, maghihintay po sila ng buwan-buwan hanggang mga August, October bago po sila makaranas ng aumento. Habang yun doon naman po sa Mindanao, mga next year pa sila aasa na magkaroon ng aumento. Kaya binibigyan din po nito na ang kinakailangan po talaga yung legislated wage increase na 200 pesos. Ngayon po ay umusad na sa House of Representatives. Pero sa ngayon, kasi ang posisyon po dyan ng Malacanang ay ayaw nila ng legislated wage increase at ang gusto talagang dadaan sa mga Regional Wage Board. Kasi talagang tumututol rito yung mga negosyante, no? Yung mga employers, Sir Carlos. Opo, no? Yun nga yung ironic Sila yung laging nagsasabi, gumagana yung wage board, gumagana itong tingin natin, no, walang kwentang provincial rate na sistema. Pero ngayon, sino po ang unang nagrereklamo din dito sa 85? For the first time, nag-dissent yung ating mga employers group dito sa Metro Manila. Ayaw daw nila na magbigay ng 85 at naririnig pa nga na dapat daw ipinagpaliban na lamang next year dahil tinamaan daw ng krisis yung ating mga negosyante. Every time sinasabi po nila yon, yun po ay validation na lalong mas matinding krisis po ang kinakaharap ng ating mga manggagawa. At yung palasyo po, kahit paulit-ulit po nilang depensahan yung ating Regional Wage Board at ang Pangulo daw po ay nirerespeto yung Kongreso, meron pong pwedeng gawin ng Pangulo dito. Pwede niya i-certify as urgent, pwede niyang i-prioritize. At the very least, sabihan na lamang niya po yung kanyang mga economic managers na wag mo ning harangin itong legislated wage increase kagaya po ng ginawa nila noong 19th Congress na naipasa na sana ng Senado, naipasa na sana ng Kongreso, hindi nga lang umabot sa BICAM dahil hinarang ng ating mga economic managers. Opo. So dito kung mag-isa at least pagtiyagaan mo na. Kasi pero pag legislated wage increase, buong bansa ito, no? So yun ang reklamo ng mga employers, yung mga maliliit daw po. Pero di ba ang pagkakaalam ko sa batas, alam mo, yung mga tinatawag na mga SMEs, meron ding batas na yung iba exempted sila sa increase, di ba? Depende sa negosyo kung gaano kaliit. Di po ba? Opo, no, under existing RA 6727 man yan, o yung tinatawag natin BAMBILO, yung ating mga micro enterprises, no, those with less than 10 employees, automatically pong exempted. At kahit paulit-ulit po nila, yung mga MSMEs, ang ginagawa nilang panangga, when in fact, alam naman natin kung sino yung mga pangunahing umaharang dito, malalaki ang mga negosyo nila. Sa MSMEs po, no, based sa PSA survey, 5 to 6% po ng kanilang kita ang pumupunta sa pasahod. At kinumpute na rin po ng Ibon Foundation, no, kung 200 pesos ang siyang papasa na dagdag sahod, ay nasa 9 to 15% lamang po ng kita ng mga negosyo, ikaw man ay maliit o ikaw man ay malaki, 9 to 15% lamang po ng annual profit. Kinumpute na nga rin po nila yung 85 pesos na sinasabi ng ating mga kaibigan, lalo sa ECOP,
na masyadong mataas, no, sa computation ng ibon. Ito po ay 5% lamang po ng tubo nila. So Opo. ito po ay usapin hindi ng kakayahan pero kagustuhan po ng ating mga social partners na business na magbahagi po ng portion ng kanilang kita doon po sa kanilang mga manggagawa. Pero bakit madalas ang mga employers, partikular ng ECOP, sila ang laging nagreklamo at parang lumilitaw, sila ang tagapagsalita o nagmamalasakit dito sa mga maliliit na negosyante? Kasi lagi nilang ginagawang rason Naku, mahihirapan dyan yung mga maliliit na negosyante. Wala bang mas maganda siguro direkta na yung mga tagapagsalita na maliliit na negosyante, kasi kayo po sa sektor po kayo ng paggawa mismo sana may magsalita rin ng mga maliliit na negosyante na para mailabas yung tamang kwentada para na rin po sa kapakanan ng mga manggagawa. Opo, no, sana maitampok din natin yung boses lalo ng mga micro enterprises, yung pinakamaliliit. At the same time, no, ayaw din natin, no, tigilan na rin dapat no ating mga employers ginagamit panangga yung mga tinatawag nating informal workers, no. Kailan lang narinig ko na naman yung ECOP na sinasabi, no, magtataas nga tayo ng sahod, million nga mabebenepisyo, almost 100 million naman daw ang tatamaan ng inflation at kung ano-ano pang masasamang dulot daw ng wage increase dahil paano naman daw yung magsasaka, paano naman daw yung mangingisda, yung karinderya, hindi naman daw makakatanggap ng aumento yon. Pero alam naman ho natin, kapag tumaas po ang sweldo ng mga nandun sa formal sector, saan naman po nila gagastusin yon, di ba? Doon din sa mga karinderya, sasakay din sila ng tricycle at nakikita ho natin yan every time may 13th month pay, every time may Christmas bonus. Kapag may konting dagdag po sa purchasing power ng ating mga kabayan, igagastos po nila yan dun sa ating lokal na ekonomiya. So iikot ito sa ating ekonomiya at makatutulong para lalong sumigla yung ating ekonomiya dito sa ating bansa, di ba? Opo, no, 70% ng ating growth ng ating ekonomiya ay consumption driven. So yung ating paglago ng ekonomiya ay nakabatay doon sa paggastos ng ating mga kababayan. Ngunit paano makakagastos yung ating mga kababayan kung ang minimum wage na pinakamababa dito, halimbawa sa Bangsamoro na halos hindi mapag-usapan, ay nasa 411 pesos lamang po, no? Kalahati po ng sweldo ng manggagawa na pupunta sa pagkain. So kalahati po no, nasa 200 piso lamang kada araw. Paano po niya mapapakain yung pamilya niya na may 5 miyembro? Kahit po pag-usapan natin yung bagong minimum wage sa Metro Manila by January 2027, which is 780, yun po ay 60% lamang po ng living wage na tinatansya sa Metro Manila na nasa 1,300 pesos na po. Ay dapat po wala ho tayong debate, no? Kailangan ang sahod po nakabubuhay, no? Based lamang po sa pangangailangan. At the same time, ito po yung mandato ng saligang batas. Pero sa ngayon, itong 85 pesos to 60 muna, mukhang mababaliwala ito sa taas ng bilihin. Tapos yung singil sa kuryente, sa tubig, yung mga dito sa Metro Manila, maraming mga gagawa rito nangungupahan Hindi po ba? So baka kapos pa ho ito yung 85 pesos na ito na increase. Definitely po, no, pinag-uusapan natin dito yung 60 pesos halimbawa ng July. Hindi naman po talaga 60 pesos yan na ang purchasing power niyan Bawas na po yan. Lalo meron pang 15-day publication period. Hindi naman kagad binibigay yan sa manggagawa. Lalo yung pinag-uusapan nating 25 pesos. 25 pesos na nga lang, after 6 months mo pa matatanggap. So halos wala na hong halaga yun bago lumapag sa palad ng ating mga minimum wage earners. So ito nga ho yung sinasabi namin na kalokohan nitong regional wage board system na meron tayo. May public hearing nga pero once na mag-release sila ng amount ng aumento, no, walang rason whatever, no, paano na-compute ito. At tila hindi pinag-isipan yung inflation, primarily yung inflation, especially sa kuryente, sa tubig at kagaya sinabi nyo po, yung sa upa, laging mas mataas, laging mas mabilis tumaas ang presyo ng bilihin kaysa sa sweldo po ng ating mga manggagawa. Opo. So, pero ano ho ba ang pwedeng papel ho ng Labor Secretary sa Wage Board? Yung ating pong Labor Secretary, no, bukod pa po siya ang taga-announce ng binibigay na aumento, no, tinawag pa nga niyang historic
No, yung ating labor secretary po, no, siya ang chair ng National Wages and Productivity Commission. Na sana siya ang pwedeng magbigay ng directive na kailangan abutin na natin yung nakabubuhay na sahod. Mula 1987 pa sinulat natin yan sa konstitusyon. At the same time, all other, no, lahat po ng regional wage boards, ang chair po nila ay DOLE Regional Director. Okay. So malinaw po na nasa ilalim sila ng labor secretary natin na pwedeng atasan yung mga reyon na pag-aralan at tukuyin na may supervening event para pag-usapan na rin po yung aumento kasing laki o mas mataas pa dun sa binigay sa Metro Manila para naman po, no, yung buong higit 5 milyon na po natin na minimum wage earners ang makikinabang po, no, lalo na we are coming out of the Middle East crisis. Hindi naman po pinili nung crisis na yon na Manila lang ang tamaan. Tinamaan po lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Mas tinamaan pa nga po yung mga ibang probinsya outside Metro Manila kung saan mas mataas ang presyo ng bilihin. Siguro baka next year talagang ilalakarin na ng acting labor secretary na maitaas, no, yung pasahod lalo na sa iba't ibang mga probinsya kasi politiko ito Siyempre nagpapapogi ito at baka mukhang may balak na tumakbo ulit na senador sa 2028. So maganda siguro samantalahin na natin na umepal siya rito at ang makikinabang naman yung mga magagawa, di ba? Kaya nga pinapaspas na rin namin yung legislated wage increase, no? Ngayon pa lang 2026. Kasi kung maalala mo, Sir Relly, nung 19 Congress, pasado na sa Senado, pasado sa Kongreso. Umabot sa eleksyon, nawalan na sila ng ganang ipasa yung legislated wage increase kasi wala na silang botong pag-uusapan. Ngayon po, no, mas maaga po natin itong itinutulak at next year po, no, sana nga magdilang ang yelo kayo, no, as early as now, mag-double time yung ating labor secretary, no. Hanggang ngayon hindi pa rin po nakakausap yung labor sector, no. Nakausap na yung employer sector, nakausap na iba't ibang ahensya sa Department of Labor and Employment. Yung mga manggagawa hindi pa rin po nakakausap. Tandaan natin, pagdating ng 2027, no, October 2027, filing na yan kagad ng candidacy. Ayaw naman po natin na maiwan na naman sa wala, ma-zero na naman yung ating mga manggagawa. Lalo under the Marcos administration, 4 years na po, ni isang meeting sa Pangulo ang labor sector, wala pa rin po nakukuha. Di ba sa mga nakaraang administrasyon tuwing Mayo 1 ay nagkakaroon ng ng pagpupulong at konsultasyon sa Malacanang, di ba, sa mga manggagawa. Parang ngayon wala. Opo, no. Yung mga nakaraang administrasyon, every Labor Day may breakfast meeting, every time may mainit na issue, security of tenure man yan, o usapin ng sweldo, no, kinakausap yung mga manggagawa at even yung mga naunang labor secretary. Sa halip na yung labor organization lang ang susulat sa secretary para mag-request ng meeting, yung mismong labor secretary ang siyang mag-i-invite sa mga sektor, kagaya ng manggagawa, employer, para pag-usapan itong mga issue na ito. Hanggang ngayon nga, yung tinatawag nating National Tripartite Industry Peace Council, no, ay hindi pa rin nako-convene no ating bagong labor secretary, Francis Tolentino. Tandaan po natin, nung siya ay senador, siya po ay isa sa mga kasama namin na nagtulak nitong legislated wage increase. Hindi naman po pwede na ngayon hindi na siya si Sentol at ngayon siya ay Sectol, hindi na siya tol ng mga manggagawa. Pero palagay ko ipupush yan kasi politiko nga yun tatakbo So, yun ang pwede. Pagkakataon kasi nakaraan pinush siya dahil sa re-election siya, kaya lang hindi siya pinala, di ba? Okay, Sir Carlos, salamat po sa inyong oras sa ulitin at siyempre tayo po, ako bilang isang manggagawa, tayo nakikisa, no, at mapaganda yung kabuhayan ng ating mga manggagawa kasi pag maayos ang pasweldo, mas magiging produktibo yung mga manggagawa para sa ikaunlad ng bayan, di ba? Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat kay Ginoong Carlos Miguel Uñate, ang spokesperson ng TUCP o Trade Union Congress of the Philippines.